at magpapatunay na pakabuti ng Diyos. Amen? Hallelujah! Dahil kung hindi mabuti ang Diyos, wala kayong ngayon. Amen? Hallelujah! Pinapatunayan natin mga kapatid na ang Diyos po ay hindi nagbabago noon ngayon kami kailanman. So mga kapatid, hallelujah! Wala dito mahirap sa Diyos. Tandaan po natin, kapag kailangan po natin ang ating dakilang Diyos, walang mahirap sa Kanya. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
the name of God. Praise the name of God. Hallelujah. Tayo po ay dalako po sa mga kahilingan sa Panginoon o panalangin po. Mayroon pong prayer request dito po sa ating pong mga kapatid. Pagalingin po si Papa Jesus, si Gilbert Del Rosario na diagnos po ng doktor na nagkaroon po ng pneumonia. Upo at sipon at lagnat. Ating pong pag-pray si Gilbert Del Rosario. Mga kapatid, plano ba dali-dali ito? Si Brother Del Rosario. Janet, nakapunta na ba dito? Diba? Muna. Praise God, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-pray sa Panginoon. Awitin mo tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi, Christ is the answer sa atin pong mga kailangan. Si Kristo ang kagalingan at katulungan sa atin pong mga kailangan. Christ is the answer. Hallelujah, hallelujah. My Lord is, oh God. Maghipo at pagalingin ang kanyang mga sakit karamdaman, lahat na papagal, lahat na bibigatan ng lupa na lapit sa iyo, at ibigyan niyo po ng kapahingan ayon po sa Matthew 11 verse 28 to 29 at 30 at mag-aral sa iyo. At huwag ikaw ay magaan lamang ang iyong pasanin, o God, at magkaroon ng katibasan ng kapahingan sa ating kaluluwa, at aming pong i-claim, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Sa Psalms 107 verse 20, you send your words to heal them and deliver them from the sickness and diseases, from the destruction in the name of Jesus. In Psalms 103, Panginoon, bless the Lord of my soul. Bless your holy name. Bless the Lord of my soul and forget not your benefits, who forgiveth our iniquity, we have sickness and diseases, but the blood of Jesus, ganoon rin po, Panginoon, sa mga sandaling ito po, Panginoon, Lord. Ikawan mo, Panginoon, bendisyon po, Panginoon. I declare healing deliverance upon His body in Jesus' name. Ang bawat isa na rito, Panginoon, mayroon na naramdaman, Panginoon, sa kagagawan, Panginoon. Ikuin mo po, Panginoon, ang bawat isa. God declare, hallelujah, and declare the healing and deliverance upon their body in Jesus' name. In Jesus' name, by the power of God, by the power of God, by the power of Jesus,
Puri ng Panginoon ang ating pong paksa ngayon ang final election. Sinabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 10 and 11, wherefore, the rather, brethren, give the legend to make your calling and election sure. For if you do these things, ye shall never fall. For so in an entrance shall be ministers unto you abundantly, and to the everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ, our Savior. Hallelujah! Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Dakilang Diyos sa pagpalang Ama, Lord God of Israel, bless nyo kami ng bawat isa. Bless yung mga salita ko, Panginoon, that your words will not turn into the void, that it shall accomplish which you sent po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. O God, your covenant will not break. Will after the things go into your lips po, Panginoon, Lord. Hallelujah, no good things will He withhold to them that walk uprightly upon thee, Panginoon. Walang mga bagay mabuti na hindi mo ipagkaloob, Panginoon. Kagalingan, kalakasan, himala, kaligtasan po, Panginoon. At buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, I declare it with the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Spirit. Hallelujah, salvation and healing deliverance. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive healing. Receive deliverance. Receive, hallelujah, the joy of the Holy Ghost. Hallelujah. In Jesus' name. Let the power of the Holy Spirit, riches and the glory, dwell upon this place in Jesus' name. Touch everyone. Touch your people that are praying to you, that are worshiping you, Lord, in spirit and in truth. Hallelujah. As they responded, hallelujah, to you by worshiping you in Jesus' name. In Jesus' name. Let me say, in Jesus' name. So we clap our hands to the Lord once again. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Glory to God. At nakaupo na tayo, mga kapatid, mga minahal sa Panginoon. Puri ng Panginoon at ang Diyos nagpapalaala po lagi po sa atin na kailangan po nating manalangin sa ating Panginoon. For without God, we can do nothing. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa inyong mga suporta. Salamat sa inyong mga pagbibigay. Support sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa pag-akay ng kaluluwa ng ating bisita ngayon. God, hallelujah, bless your works. Hallelujah. But your labor is not in vain upon the Lord. In 1 Corinthians chapter 15, verse 8. Kaya kapag tayo mag-akay ng kaluluwa, will cover the sin that you committed upon the Lord. At sabi sa James chapter 5, verse 20. Salamat po sa Panginoon sa paglapit ng mga kaluluwa dahil ang kaluluwa ay mahalaga po sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon na if you gain the whole world, mga kapatid, and lost your soul, this world, nothing, magiging walang kabuluhan. For what profit naman if you gain the whole world and lost your own soul? Anong pakinabang, pagtan mo lahat ng mga bagay at mawala ang kaluluwa mo sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ang ating mga kaluluwa sa Panginoon na maglingkod sa Kanya. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, ang sabi po sa mga nakasulatan, babasahin natin sa Tagalog. Ang sabi po, 2 Peter chapter 1, verse 10 and 11, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Kung gagawin natin ito, tinitiyak natin, hindi tayo mahiwalay, hindi tayo matitisod. Verse 11, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian. Malugod po tayo, papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Papapasukin ka ng Panginoon. Hallelujah! Sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Dahil tayo, ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, tinitiriyak mo, sinisiguro mo na ang paglilingkod mo sa Panginoon ay hindi mahiwalay sa Panginoon. Hindi ka matitisod, hindi ka malalaglag, hindi ka mahiwalay sa Panginoon. Kailangan mo
mo, titiyakin mo ang pagkatawag siya ng Panginoon dahil hindi ka nahiwalay sa Kanya. Today, mga kapatid, ay mayroon pong final election sa ating Panginoon. At it is a preparation po. Final election ang panghuling pagpili ng Panginoon. So, nais ba ng Panginoon na mapili ka? Ang mapili ng Panginoon ay kalugod-lugod po sa Kanya. Tandaan natin, sabi sa Matthew chapter 22 verse 14, many are called, but you are chosen. Sa Tagalog, marami ang mga tinawag, ngunit kakaunti lang ang mga naghirap o napili. Gawa ikaw at ako ay mapili ng ating Panginoon, na ikaw ay kalugod-lugod sa Panginoon, na iyak mo ikaw ay pinili ng Panginoon at pinili ng Panginoon upang iligtas niya. Amen? So, sa araw na ito ay kailangan natin ihanda natin ang ating buhay because we do not know at any moment, at any time, the Lord will come. Tandaan natin, ang mga propesya, sabi daw, ayon sa mga ibang mga nagsasabi, sa mga vlogger, sa mga propeta, nagsabi sila propeta, ay this year is a preparation, not only this year, this month. This month. Itong buwan na ito. So kapag hindi ka pinili ng Panginoon, ay maiwan mo tayo. At kapag maiwan, at marami pong mga matindi pang mga kahirapan. Ang awit kanina, walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa Diyos. Kailangan lang patuloy tayo sa Panginoon. Ikaw ay magpatuloy sa Panginoon. Ngunit kapag hindi ka magpatuloy sa Panginoon, naghihirap ka talaga doon sa kapigatian ng kahirapan sa mundo, not only this world, but in the world to come, which is the lake of fire, the final punishment sa lahat ng mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo Jesus sa sikan. Thessalonians chapter 1 verse 8. Ang Diyos ay magiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kaya ikilalim ang Diyos na walang ibang Diyos si Jesu Kristo. Hallelujah! Ang kanyang Ebanghelyo ay kong sundin. So, mahal po ng ating Panginoon na maunawaan natin ang pagka-elect natin o pagkapili. The final election, ano ang ibig sabihin ng final election sa ating pagsusuri po? The word translated election comes from the Greek word elugi, na ibig sabihin elugi, meaning the act of picking out or choosing. Isang paggawa na ikaw ay kukunin at dahil ikaw ay pinili. Kukunin ng Panginoon dahil siya ay pinili. Ikaw ay pinili, ako ay pinili. So, ang sabi, related to the idea of being chosen, ang kahulugan ng election ay pinili o chosen. Kaya nga, many are called, but you are chosen in Matthew 22 verse 14. Which come from the Greek elugumai. Elugumai, which means to pick out against and choose. To pick or choose out of oneself. So, pinili, kukunin sa kanyang sarili. Ang kahulugan, the time of God's election, ang panahon ng pagpili ng Diyos. God, He made His choice. Ang Diyos ay nagawa siya ng pagpipili before the foundation of the world. And Ephesians chapter 1 verse 4. So, ang pinili ka ng Panginoon, alam na ng Panginoon ang kanyang pipiliin mula pa itinatag ang mundo. Kaya mula pa itinatag ang mundo ay nakaplano na ang Diyos ay tutubos sa ating mga kasalanan. And
Revelation chapter 13 verse 8, before the foundation of the world, He is the Lamb slain. Bago itinatag ang mundo, siya ay naging tupa na nakakatayin upang tubusin ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. So, just as with Christ Himself, dahil kay Kristo, who was foreordained before the foundation of the world, in 1 Peter chapter 1 verse 20, itinalaganan ng Panginoon bago pa itinatag ang mundo. Alam ng Diyos ang kanyang pipiliin. Kaya nga, bakit ka narito? Dahil ikaw ay pinili ng Panginoon na maglilingkod sa Kanya. Hallelujah! It is not an accident that you are here. It is the will of God that you serve God faithfully. You will worship God in spirit and in truth. Amen! Sabay natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. In John chapter 4 verse 24. At kaya kailangan sa pagpili ng Panginoon sa atin ay mayroon tayong mga responsibilidad at gawin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Amen ba? Ayon po sa balita, niluklasan po ay kagabi lang ay nagbabalita, sabi sa balita ng Pag-asa, today there will be an eclipse. Ito po, pinakita ko sa inyo. Ngayon, September 7. Hello? Do you believe today? Ang sabi po, na ngayong araw, ang mag-eclipse o magkaroong dilim ang buwan. Yan, blood moon. Mamayang gabi. Ngayong araw na hindi mo makikita. Mamayang gabi. Nakatulak sa wala lang kasulaan sa Acts chapter 2 verse 19 and 20, and I will see wonder in heaven above. Ipakita ko sa inyo mga kababalagan sa langit sa taas, and sign in the earth beneath, ang mga tanda sa lupa, the blood, the fire, and the vapor of smoke. Ang dugo, ang apoy, at ang usok. Verse 20, the sun shall be turned into darkness. Ang araw ay didilim, and the moon into blood. Itong ngayong araw na ito, magkaroon ng blood moon before the great and notable day of the Lord come. Before the great and notable day of the Lord, bago mangyayari ang mga circumstansya na pagdating ng Panginoon, mayroon pong blood moon. Ibig sabihin, nagpapatunay na darating ang Panginoon kasi magkaroon ng blood moon mamayang gabi. Hello! Mamayang gabi. Kaya kapag mayroon final election ng Panginoon ngayon, nawa ikaw at ako ay napili ng Panginoon. Kung darating ang Panginoon, mamayang gabi, isa ka sa tutulangin at kukunin ng ating Panginoon. Hello? Yan na sinabi po ng Pag-asa. Hindi ako nagsabi yan. Sila mismo nagsasabi na mamayang gabi magkaroon ng blood moon. So, at ano ba talaga ang kahulugan ng blood moon? Ang blood moon po, yan ay kung mayroong nagaganap. Minsan lang po mangyayari ang blood moon. Bibihira kung mangyayari yan. Kapag may mangyayari yan, mayroong circumstances will happen. Kung mayroong mangyayari, there will be a circumstance will happen. Anong circumstansya? Ano ang mga kaganapan sa mundong mangyayari? Hindi alam. Baka magkaroon ng tsunami. Magkaroon ng lindol. Ang kinakatakutan natin, ang tsunami at saka lindol. Hello? At kung dating ang Panginoon, bago pa mangyari yan, ay salamat sa Panginoon. Malutas na ang iyong mga pag-iisip. Malutas na ang iyong mga pagmamagal. Malutas na ang iyong mga pag-uwari. Ang Panginoon, ang ating kapahingan, ang ating pag-uwari, ang ating pagkabalisa, ang pagkabagot. Dahil lahat ay lulutasin ng Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang pagparito, i-memory natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! So kapag ikaw at ako ay pinili ng Panginoon,
Pinili ka ng Panginoon para tawarin ka ng Panginoon at pagagalingin ka ng Panginoon. At sinabi niya sa 103 verse 3 and 4 and 5, who forgiveth all thine iniquities, magpapatawad sa iyong mga kasalanan, who healeth all thy diseases, pagalingin ang lahat ng iyong mga karamdaman. Kung mayroon kang naramdaman, kapag pinili ka ng Panginoon para tawarin ka niya, pagagalingin ka niya. Amen! Believe it and receive and declare it that God will help you and forgive you. Before we will help you, God will forgive you first. At sabi niya, who redeemed thy life from the destruction. Tinubos niya ang ating buhay sa kapahamakan. Who crowned thee with a loving kindness and tender mercy. Tayo ay puputungan niya ng kanyang kahabagan at kaawaan sa kanyang pagmamahal. So dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ikaw ay ligtas. Dahil sa awa ng Diyos ay buhay ka. Dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal, ikaw ay hininga, pinalakas ka ng Panginoon, pinagaling ka ng ating Panginoon. Amen! Kaya sabi nga, I who satisfy thy mouth with good things. Sino ang makapabigay ng satisfaction? Diyos lang. Kaya huwag ka mag-atubili na lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang makapabigay sa iyo ng kasiyahan, katagbawan pa sa Bisaya, kalutasan, kaginawahan, kasiyahan sa iyong kalungkutan, sa iyong pagkabagot, sa iyong pagkabalisa, sa iyong mga inaalala sa buhay. Ang Diyos ay nabigay sa iyo ng kasiyahan. Ang Diyos ay nabigay sa iyo ng katugunan. Amen. Napuri natin ang Panginoon. Ang pinakamagandang ulit, sabi niya, so that thy youth is renewed like the eagles. At babalik at lalakas ka kagaya ng kabataan. Gagaling at lalakas ka kagaya ng kabataan. At ikaw ay lalakas kagaya ng isang agila na lumilipad sa kalangitaan ng bagyo. Sa kalabitan wala sa hangin, lumilipad ka. Kaya hindi ka mamapagod, hindi ka mamihila dahil ikaw palakas. Nagpalakas, hallelujah, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen! Kapag pinili ka ng Panginoon, huwag kang patagay-tagay. Kailangan mo sumagot sa Panginoon. Kailangan mo magbubuli sa Panginoon. Kailangan mo, hallelujah! Oh, hallelujah! Mag-respond sa tugon ng ating Panginoon. Amen! Kapag pinili ng Panginoon, ang pangako niya sa Isaiah 54 verse 17, ano ang sabi? No weapon that is formed against thee shall prosper. Walang mga weapon, anong weapon? Walang mga sandata na magwawagi laban sa mga hinirang ng ating Panginoon. Amen ba? Mga sandata yan. Kahit ang mga masuka mo yan, baril mo yan, o granada mo yan, o mga missile mo yan, mga nuclear mo yan, at mga biological weapon na yun, anong mga weapon, destruction man, ano man mga dingdi at ano man mga COVID-19, mga weapon gawa sa Satanas, hindi magwawagi sa mga pinili ng ating Panginoon. Believe it and receive and declare that no weapon can prosper against the children of God, against the elect of God, against the chosen of God. Amen? Bakit sabi nila, every tongue that shall arise against thee in judgment, thou shalt not condemn. Kung ikaw ay pinichismis, ikaw ay sinisiraan na walang katotohanan, hindi matatagumpay sila. Dahil ang kalaban nila ay Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hindi ka nila nakundina dahil ang Diyos ay nasa iyo. If God be for us, who can be against us? In Romans chapter 8 verse 31. Kapag ang Diyos ay nasa iyo, hindi magwawagi si Satanas. Amen? And in the gates of hell shall not against the church of God. Kahit man ang pintuan ng kamatayan ng impyerno, hindi makapakilaban sa mga hinirang ng Panginoon. This is the heritage of the servant of the Lord. Ito ang mamanahin ng lingkod ng Panginoon.
And the righteousness is of me, said the Lord. Ang kaniyang katuwiran ay nasa akin. What is righteousness? Alam niyo po, ang righteousness, yan ang ating pong shield, yan ang ating pangalan. Kaya kailangan tayo manatiling righteous sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Kailangan ka manatiling matuwid sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ipaglaban mo ang katiwiran ng salita ng Panginoon. Amen ba? Ipaglaban mo ang katotohanan. Ipaglaban mo si Kristo. Hallelujah! Na siya ang iyong buhay, yan ang iyong kalakasan, iyong hallelujah kagalikan, ang iyong kaligtasan ng ating Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Kaya, kapag hinirang ka ng Panginoon, dapat hindi po tayong nabibili. Kaya mayroong anomalian ngayon sa gobyerno. Marami pong mga graft and corruption. Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ibig sabihin, ang iyong pagkailit, ang iyong pagkahirang sa iyo, nawa hindi ka mababayaran ng kayamanan ni Satanas. Huwag kang mabibili ni Satanas. Kaya na kailangan pahalagahan mo ang iyong pong pagkahirang, ang iyong pong pagpapili ng Panginoon na paglilingkuran mo ang Diyos, hindi ang kayamanan. Dahil ang may hawak ng kayamanan si Satanas. Kaya nga, paglingkuran mo ang Diyos, kapag pinaglingkuran mo ang Diyos, lahat ng mga bagay ipagdaragdag ng Panginoon. For God is the source of everything. Ang sabi niya sa Haggai chapter 2, verse 8, silver and gold is mine. Ginto at pila ay nasa akin. Kaya huwag kang lulubay sa Panginoon. Huwag kang, mga kapatid, paulag po sa Panginoon. Huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Kailangan umapit ka. Kapit ko. Kapit sa Panginoon. Masabihin mo, Lord, hold my faith, O God. Hallelujah. Paghawakan mo ang aking pananampalataya bilang pagkatawag sa iyong Panginoon. Dahil sinabi sa Hebrews chapter 10, verse 31, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Nakakailabot, nakakatakot kapag ikaw ay malaglag sa kamay ng Panginoon. Halimbawa, kapag ikaw nakabitin sa kamay, kapit na kapit ka kapag malaglag ka, patay ang bata ka. Lalo na, kapag naglingkod tayo sa Panginoon, kasama tayo sa Panginoon, huwag kang bibitaw. Makinig ka sa Panginoon. Hallelujah, nangin ka sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Sabihin sa Panginoon, Lord, save me! Lord, help me! Lord, help me! Lord, hallelujah! Make me an instrument! Hallelujah! Napili mo ako, Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Huwag mo akong iiwanan, Panginoon. Hawakan mo ang aking pananampalataya, ang aking buhay. Ikaw naman may-ari ito, Panginoon. I give myself to you, Lord. Amen. Amen. Puri na ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. Amen. Paano mapili ka ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 5, 6 and 7. And Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born and of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Which is born of the flesh is flesh, which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Para mapili ka ng Panginoon, kailangan kang ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Ang ipinanak sa laman ay laman ka. Ang ipinanak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtataka na sinasabi ng ating Panginoon, kailangan kang ipanganak muli. Kung ipinanganak ka, sinapupunan ng iyong magulang, ay sa laman niya. Kailangan ka ipanganak sa espiritual na bagay. Ang kapanganakan sa tubig, yan magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ sa ipagpatawad ng iyong kasalanan. Ang kapanganakan sa Espiritu Santo, tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang tungkulin ng mga nanampalataya, maglingkod sa Panginoon, magsisi ng kasalanan. Tanggapin ang Panginoon. Kapag tatanggapin mo ang Panginoon, magpabautismo mo sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ, yan ang tungkulin po, naglingkod ng Panginoon, babautismo ka.
sa tubig in the name of Jesus Christ for the remission of sin. At kapag tunay na tinanggap mo ang Panginoon, totoo na hindi po biro, na hindi po naglulubog, ang Diyos ay magkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. Dahil walang Diyos, mga kapatid, na hindi niya ibigay ang kanyang Espiritu Santo. Dahil yan mabuti sa atin yan. Sabi mo sa Psalms 84 verse 11, walang mabuting bagay na hindi niya ipagkaloob. Ang hinihiling mo ng Espiritu Santo, kaloob ng Panginoon yan. Ipakaloob ng Panginoon ng Espiritu Santo. Amen ba? Purihin natin ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ang kaligtasan, ang pagkahirang sa atin ay kaloob ng Panginoon. May mga kaloob, may mga gifts na ayaw tanggapin. Hello? Kapag kahit nakapangalan sa iyo, kapag ibigay na siyang gift, kapag hindi mo tatanggapin, hindi mo matatanggap. Kailangan mo tanggapin. Kailangan mo kukunin. Kailangan mo sabihin, Lord, I need your gifts. Lord, I need your spirit. Lord, I need your help. Lord, I need your Holy Ghost. Panginoon ng fire. I need your salvation. I need your healing. I need your power. I need your help. Papayin natin ang Panginoon. Kailangan mo. Hallelujah. Hingin sa Panginoon. Kaya sa Luke 11 verse 13. If we know how to give good gifts, how much more our Heavenly Father will give to them that ask Him. Kung tayo marunong magbigay, ang Diyos kaya ay hindi niya ipagkaloob ang mga bagay na nais niya sa ating buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya nga, ang sino pang hindi pa nabautismo sa Panginoon Jesus, magpabautismo ka para ay mapili ka ng Panginoon. Kailangan mo matanggap ang kaloob ng Panginoon ng Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon palagi, Lord, hallelujah, I need your Holy Spirit. Papahin pala natin ang Panginoon. Praise God! So, ang sabi ko, sa John 14 verse 6 and 12, Acts 4 verse 12, sinabi ng Panginoon, siya lamang daan, katotohanan ng buhay. Wala makaparoon sa Kanya, maliban po sa ating Panginoon. Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Hindi tayo makaparoon sa mga kundi tanggapin natin si Jesus Christ. Dahil wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas. Neither is there any salvation in any other name given among men whereby it must be saved. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa atin upang tayo mamaligtas, upang tayo gumaling, upang tayo makatanggap ng katiwasayan. Hallelujah! Ang ating buhay kaligtasan sa Kanya lamang. Walang iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabihin mo pa yun, halos pa yun, Lord, I need you, Jesus. I need you, Jesus. Hallelujah. Na mga pinili ng Panginoon ay tumatawag sa Kanya. Ngayong araw ay magkaroon ng blood moon. Kung mayroong mga maganap sa araw na ito, nawa ay ligtas ka at ligtas tayo natin. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 So, praise God. In Proverbs 11 verse 30, ang sabi ng Panginoon, the fruit of the righteous is a tree of life. He that winneth souls is wise. Kaya ang bunga ng matuwid ay buhay na na kahoy na nagbubunga ng mga kaluluwa. So kapag ikaw ay buhay na kahoy, buhay na kaluluwa ang iyong ililigtas. Kaya nga, ang kaluluwa na buhay na maglilingkod sa Panginoon. Ang mga kaluluwa na hiwalay sa Panginoon, patayan sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan maglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag mag-akay ka ng kaluluwa, buhay ka sa Panginoon, magiging buhay ka na punong kahoy. We will be symbolized a tree of life. Dahil ang Panginoon ay sumasa atin. Ba? Kaya kailangan magbubunga tayo. Kapag pinili ka ng Panginoon, magbubunga tayo at ay tatawagin ng kanyang tree of life at ay tatawagin na matalino sa harapan ng Panginoon. Amen and amen and amen and amen. Kaya nga, ang sabi niya, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Hindi kayo ang nagpili sa akin, kundi ako ang nagpili sa inyo and ordained you. Itinalaga ko kayo, iniling ko kayo, pinili ko kayo, that you should go and bring forth fruit. Ikaw ay lumakad at magbubunga
and that your fruits should remain, at ang iyong mga bunga manatili. But whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He shall give it to you. At gagawin ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon, He will give it to you. Ibibigay ng Panginoon, He shall give it to us. Ang ating hinihingi man, ano mang hinihiling natin sa Panginoon, ano yung nakasam-asam ng Panginoon sa ating buhay na magbubunga po tayo. Dahil sabi ng Panginoon, many are called but few are chosen. The harvest is plenty, but the laborers are few. Pray therefore for the harvest that He will send forth laborer into His harvest. Ikaw, hallelujah, mag-harvest ka ng Panginoon. Ikaw, hallelujah, tatawagin ng Panginoon. At ang nais ng Panginoon, the heartbeat of God is to win soul. Ang sabi ng Panginoon, win one, bring one, and keep one. Sabi natin, win one, bring one, and keep one. Akayin mo sila, dalhin mo sila, at alagaan mo. At ikaw ay gantimpalahan ng Panginoon na ang maghingi mo sa Kanya, ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen na po rin natin ang ating Panginoon. Because of Saul, ikaw ay pinili ng Panginoon, ako ay pinili ng Panginoon upang magbubunga. So, in Ephesians chapter 2, verse 8, 9, and 10, pansinin natin ang sabi na sulat sa banal na kasulatan. For by grace are ye saved through faith. Dahil sa grasya ay naligtas po tayo. Because of His grace. And not of yourself, it is the gift of God. Hindi po sa ating sariling mga gawa. Hindi po sariling ating mga kabutihang gawa. Dahil ito'y kaloob ng Panginoon. It is the gift of God. Ibig sabihin, ang kaligtasan kaloob ng Panginoon. Maraming mga kaloob na ayaw tanggapin ng tao. Marami ang gustong maligtas, ayaw naman tanggapin. Gustong maligtas, tanggapin mo siya. Ang kaloob nito. Kaya sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi po sa ating mabubuting gawa. Hindi po sa ating kawang gawa, kundi sa grasya ng Panginoon. It is the work of God. Kinakailangan ang Diyos ay kumilos sa ating buhay. Sa verse 10, at sabi nga, pansin mo sa verse 10, for we are His workmanship. Ano ibig sabihin na tayo ay Kanyang manggagawa na gagawin? Because we are the masterpiece of God. Tayo ay manggagawa ng Panginoon na ginawa, na gumawa ng pabubuting bagay. Kaya nga sabi niya, created in Christ Jesus into good works. The purpose that you are elected by God, but chosen by God. Ang layunin ng Panginoon, bakit ka pinili ng Panginoon? Hinirang ng Panginoon. For what purpose? The purpose is to do His good on pleasure, sa kabutihan ng Panginoon. Dahil sabi po sa Philippians chapter 2 verse 13, mga kapatid, or is God work in you? It is God work in you to do His own good pleasure. Ang Diyos ay kumikilos sa iyo, gumagawa ayon sa Kanyang kalooban. Kaya kailangan mo tanggapin ng Panginoon at ang Panginoon kumilos sa iyo. We are the workmanship of God. Tayo obra maestra ng Panginoon, maging manggagawa ay ng Panginoon. Dahil ang obra maestra ng Panginoon na created by God to do in good things. Gumawa ng mabuting bagay sa Kanya. Amen. Bakurin natin ang Panginoon. Dahil sabi niya, which God had before ordained that we should walk in them. Ang itinalaga ng Diyos na lumakad po tayo sa Kanya. Kapag lumakad po kasama ang Diyos, hindi ka mapipinsan. Si Enoch, because he walked with God, he was translated. He was captured by God. Si Enoch ay hindi naman ay siya ay nirapture ng Panginoon, dinala po sa langit, hindi siya namatay. Kaya kapag gumawa ka sa Panginoon, sumunod ka sa Kanyang kalooban, ang layunin ng Panginoon na gumawa ka sa Panginoon. Ang layunin ng Panginoon, hallelujah, na mag-akay tayo ng kaluluwa. Ang layunin ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti. Anong mabuti? Mag-akay tayo ng kaluluwa. Maging halimbawa ka
magiging huwaran ka, magiging banal ka, magiging matuwid ka, magiging kalugod-lugod ka sa paningin ng ating Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. If you are chosen by God, hallelujah. Ang sabi po sa sikat Timothy chapter 2 verse 9 din. Mga kapatid, if you are chosen by God, ang sabi dyan, we must depart from iniquity. Kapag pinili ka ng Panginoon, kailangan lumayo ka sa santa. Mga kapatid, at magpakabanal ka. Bilang sisigla ng Panginoon, si Timothy chapter 2 verse 21. Pinili ng Panginoon, magpakabanal, inububog ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. So, ang sabi sa Matthew chapter 21 verse 43, therefore say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. For many are called, but you are chosen. Bakit sinabi ng Panginoon, many are called, but you are chosen? At ang kaharian ay ibigay sa iba dahil hindi nagbubunga sa Kanya. Sa mga tuwid, huwag kang magkamalaki na ikaw pinili ng Panginoon kapag hindi ka nagbubunga. Kukunin ng Panginoon ang kaharian at ibigay sa nasyon, sa mga tao na magbubunga. Inupunin natin ng Panginoon na magbubunga ka. Ang layunin ng Panginoon na magbubunga ka. Ngayon sabihin ko sa katabi natin, ang layunin ng Panginoon makakay ka ng kaluluwa. Ang layunin ng Panginoon magbubunga po tayo upang tayo ay, hallelujah, iligtas ng aming Panginoon. To be elected by God, the final election ng Panginoon, na magbubunga ka. Hallelujah! At ang bunga mo ay manatili. Ano ang hingin mo sa iyong pangalan? Sa kanyang pangalan ipagkaloob nito. Amen. Purihin natin natin Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen and amen! Kaya nga, itong mga panahon nito ay preparation ko. Sabi nga sa Matthew 24 verse 30 at 31, and they shall appear the sign of the Son of Man in heaven. Mahayag ang anak na nagtao sa langit, and there shall all the tribes of the earth mourn. Ang lahat ng mga lahi o tribo sa lupa ay maghihinagpis. And they shall see the Son of Man coming in the cloud of heaven with power and great glory. At nakita nilang anak ng tao ay darating sa alapaap sa langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At sabi sa verse 21, he shall send his angel with a great sound of a trumpet. Ipapadala niya ang kanyang anghel sa pagtunog ng dakilang tunog ng trompeta. And he shall gather together his elect from the four winds, for one end to the heaven and to the other. Ibig sabihin, ang mga elected ng Panginoon, mga pinili ng Panginoon, ay kanyang kukunin from the four winds. Anong ibig sabihin from the four winds? The north, south, east, and west. Sa four corners of the earth. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa lahat ng sulok ng daigdig, kukunin ng Panginoon ang kanyang mga pinili. Hallelujah! Kukunin ng Panginoon ang kanyang pinili. Alam niyo po, this month and another month, hindi nakalagay ang date na tinatawag ng Feast of the Trumpet. The Feast of the Trumpet, at sabi nila, walang exact date, either September or October. Kung magkaroon ng pesta ng trompeta ang mga Hudyo, ay either of September or October. So, ngayon ay September 7 ngayon. Mayroon pong eclipse. Kung darating ang Panginoon ngayong buwan, is the Feast of the Trumpet. Dahil bakit the Feast of the Trumpet? Yan ang
Nagtutunog sila ng trompeta dahil ang kanilang alay ay tinanggap ng Panginoon. Iligtas sila sa kamatayan, iligtas sila sa mga agutuman, iligtas sila sa kapahamakan. Kaya nga, hallelujah, pagtunog ng trompeta ng Panginoon ay iligtas sila ng Panginoon sa nilobyo, iligtas sila ng Panginoon sa kamatayan, iligtas sila ng Panginoon sa kapigatian, iligtas sila ng Panginoon sa kamay ni Antikristo. Di ba sinabi sa Thessalonian chapter 4, verse 16, 17, and 18, with the trumpet of God will sound, the dead in Christ shall rise first, and we which are alive shall be caught up together to meet the Lord in the air, and so shall we even be with the Lord. Tayo ay kasama-kasama sa Panginoon, comfort one to another, according to this word. Alawin tayo ng Panginoon sa pagtunog ng propeta. Ang namatay kay Kristo buhayin, ang mga buhay ay sasalubong sa lapap. Amen. Ibig sabihin, paano tayo masasalubong sa lapap? Because you are born again. Ipinanganak ka sa tubig at sa Espiritu. Ang Espiritu na natanggap mo na binigay ng Panginoon, yan ang mag-quicken sa ating mortal body kung immortality. Kaya nga, sabi sa Corinthians chapter 15, verse 50, no flesh and blood sa natin narinig of God. Walang laman at dugo kapapasok sa karya ng Diyos. We shall be changed. In the moment of the twinkling of an eye, we shall be changed. The mortal will change to immortality. The corruptible will change to incorruptible. Kaya masasabi, death swallow up in victory. Ang kamatay nilamon na natagumpay. Diba? Tagumpay. Dahil natagumpay ang Panginoon, magkatagumpay tayo. Ininpuri na rin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 So, kailan ang rapture? Kailan dating ang Panginoon? Alam niyo po, there is a difference there, the coming of Christ and the second coming. Dalawang event yun. The coming of Christ is the coming for the bride, for the saints. The second coming of Christ is for the elect. Sino elect po mga kapatid? Mabiraw ng elect ng Panginoon ay ang Israel. Kaya nga sa Revelation chapter 7, he said, He will send to 144,000 of the children of Israel, the elect, before the great tribulation. Kaya nga, siluhan niya upang walang magalaw sa kanila. So, ang inilit talaga ng Panginoon, ang Israel. At tayo, we are grafted only. Iniyugtong lamang sa pagmamahal ng Diyos. Kaya kapag wala kang pagmamahal sa Diyos, hindi ka malugtong sa Kanyang pagkailik. Hallelujah! Sa Kanyang mga hinirang. Hallelujah! Huwag magpupupas ang pagmamahal natin sa Diyos. Sabi natin, Lord, I love you, Lord. I don't want, hallelujah, to be remain. But I want to be raptured, Lord. Hallelujah. Iligtas mo ako, Panginoon. It is worried and sorrowful if we ever live behind. Alam niyo po, ayon po sa Revelation chapter 7, marami po talaga ang malit behind. Multitude. Dahil marami pong katamay-tamay, walang gana, walang gana magsimba, walang gana manalangin. Ang sabi sa Revelation chapter 7, multitude. Napakarami. Dahil sila naiwan, kapag naiwan ka, natural, alam mo naiwan ka, magpapatik ka. Huwag ka magpatatak. Magpatatak ka, amen ba? Always, hallelujah, be stable. Amen. Kaya nga, ang kaligtasan lamang na hindi po mapariwara, kailangan ka huwag kang hiwalay at huwag kang magpatatak. Ang mark of the beast, yan ang marking system. Kapag ang isang nilalang ay mayroong ang mark of the beast, walang iba yung microchip, biochip, ay magiging human robot na sa tao. Hello? It is a warning that kapag magpatatak ng microchip, ngayon kay Antichrist, maging yung robot ng tao. Ano niyo po? Ang plano ni Antichrist, beginning this
2025, i-impose na po ang mark of the beast yung microchip. Mula itong taong ito hanggang 2030. So, gusto niya na ang lahat ay matatakap. Kaya marami siyang allocate ngayon ng mga kayamanan. Lahat ay free. Kaya na, napapansin mo, ang national ID at magkaroon na ng puro para mga ang national ID ay papalitan na ng universal ID. Pag sa universal ID, magkaroon na ng microchip. So, para mahirang ka ni Antichrist, para mailig ka niya, lalagyan ka niya ng tatakos. Kaya na sinabi sa Revelation chapter 13, verse 16, 17, and 18, those both small and great, rich and poor, free and bond, will receive the mark of the beast in their right hand and their forehead, that they might even buy ourselves, save the mark. His number is 666. At whosoever receive the mark of the beast, at sabi sa Revelation 14 verse 9 and 10, shall drink the cup of God without mixture, to be tormented day and night. Paparusahan ng Panginoon ang tumanggap sa kanyang tatak. Kaya huwag ka magpatatak, huwag ka magpatatak na may kusip o bayan sipan. Kailangan mo ang tatak ng Espiritu Santo ng Panginoon. Kailangan ang sino ng Panginoon. Kaya huwag mong pigatiin ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya na, ito po, mga taong ito, at itong buwan na ito ay hindi mo naalaman kung kailan darating ang Panginoon. Mamayang gabi magkaroon ng blood moon. Kung darating ang Panginoon, hallelujah, wala ka na rin alalay ng sa iyong bahay, barong-barong mga bahay, mapalitan ng Panginoon ng bagong bahay. Hallelujah, hallelujah. Kung ikaw ay mayroon kang mga kapatid na alala na ikaw matanda na, papalitan ka naman, hindi ka na matanda, hindi ka na maghihirap, hindi ka na mapapagod, hindi ka na malungkot, hindi ka na magkasakit, hindi ka na mamatay. God will change everything. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baguhin na ng Panginoon. Kaya, ang final ng Panginoon ay narito na. Huwag ka nang magtupik-tupik pa. Huwag ka na magdalawang akala pa. Sabihin sa Panginoon, Lord, piliin mo ako, Panginoon. Makikisa ako sa iligtas mo, Panginoon. Paano po tayo mapili ng Panginoon? Kailangan pa ipanganak muli sa tubig sa Espiritu. Sabihin mo, kailangan tayo ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Dahil panganak na sa tubig, kailangan tayo ipanganak sa Espiritu. At walang tao, walang reliyon, walang ang propeta ang pabigay ng Espiritu Santo. Diyos naman. Si Jesus Christ naman. Kaya sabi mo, Jesus, give me your Holy Ghost and fire. Jesus, give me your Spirit, O God, and send me, O Lord, to be saved, to be elected. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya nga, para ma-sure mo ang iyong kaligtasan. How to be sure that you will be elected by God? Ang sabi po sa banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 1 verse 4, 5, 6, and 7. Ito ang sure at tiyak. Tiyak na tiyak. Kung mayroon tayong microphone na sure, ito po ay sure. Microphone ito sure. Sure na sure. Kaya nga, ang halaga nito ay 7.5 na. Sure na sure. Pero, kinakailangan mo sure mo rin ang iyong kaligtasan. Hindi siya tiyakan mo ang iyong kaligtasan. Amen. Na mabubuhay tayo ng buhay na wala hanggan. Na pili ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sabi nga, whereby we are given unto us exceeding great precious promises, na kung saan binigyan tayo ng malubhang na mahalagang pangako. Ano mahalagang pangako ng Panginoon? That this ye might be partakers of the divine nature, upang maging kabahagi po tayo ng makalangit niya na kalikasan. Ano ang makalangit niya kalikasan? Having escaped the corruption that is in the world through lust, upang tayo makatakas sa kabulukan ng mundo ito. Sa kabulukan ng mundo ito. At sa mga kalaswaan, sa kalat
Kaya tandaan natin, the flesh and the spirit is war against God. Ang flesh ay nakipaglaban-laban sa Diyos. Kaya tandaan natin, sa 1 Peter chapter 4 verse 11, we are strangers. We are pilgrims in this world. Kaya the flesh war against the spirit. Ang laman ay lumalaban sa espiritu. Kaya nga, kung sabi mo, gusto ko ito, sabi ng laman mo, ay gusto ko ito, sabi ng espiritu, huwag yan. Ano huwag yan? Huwag kang gagawa ng masama. Huwag gagawa ng kasalanan. Huwag kang gagawin ng marurumi. Kaya na sinabi sa 2 Corinthians 6 verse 14, be not equally yoked together with unbeliever. Huwag kang makipamatok sa hindi mga mananampalataya. Kapag ikaw ay mananampalataya, huwag kang makipagkaibigan, makipagsapuatan sa hindi mananampalataya. Huwag kang makikisama doon. Huwag kang makikisosyo doon sa hindi mananampalataya dahil lulukuin ka. Sa 2 Corinthians 6 verse 17, ang sabi niya, that's not the unclean thing. Huwag mong hipuin ang maruming bagay. Sabihin natin, huwag mong hipuin ang maruming bagay. Hello? And you shall be called the son and the daughter of God. But out ay anak ng Diyos at hallelujah, mga anak ng Diyos. Say the Lord Almighty. Anong maruming bagay? Ang maruming bagay, yan ay ang kasalanan. Ang maruming bagay, yan ay hindi mo dapat gagawin. Hello? Sa literal na maruming bagay, ay huwag mong kakainin ang maruming bagay. Where can we find the Bible? In Leviticus chapter 11 and Leviticus at Deuteronomy chapter 40. Huwag ka humipo at kumain sa maruming bagay. Kapag kinain mo ang maruming bagay, malalason ka at mamatay ka. Kaya marami na mamatay dahil kinakain ang maruming bagay. It is the final warning, the final wish. Sabihin mo, huwag akong humipo, huwag akong kakain sa maruming bagay. Palakpahan din ang Panginoon. Yan po! Kaya bakit sakitin ka? Dahil kinain mo maruming bagay. Ang maruming bagay, maraming uod dyan at parasite. Kaya ka magkakasakit. Hello? Hindi ko na nakalaki ng maruming bagay. Sinabi na, babasahin nyo na sa balang kasulatan. Leviticus sa 11 at Deuteronomy sa 14. Napakaraan yan ang maruming bagay. Huwag mo kakainin mo ang malinis na. So, para matiyak natin ang ating pagkahirap na sa atin ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ano? Kaya kailangan mo idagdag sa iyong pananampalataya ay ang kabutihan. Beside this, giving all the religion, add to your faith virtue. Idagdag sa iyong pananampalataya ay ang kabutihan. Idagdag sa iyong kabutihan ay ang kaalaman, knowledge. Idagdag sa iyong kaalaman ay temperance, pagtitimpi. Hindi ba? Pagtitimpi. Kaya kapag kinain mo maruming bagay, wala kang pagtitimpi. Sino kumakain pa rin ng baboy? Maruming bagay dyan, sabi sa mga nakasulatan sa Leviticus chapter 11 at saka Deuteronomy chapter 14. Hindi, masarap yan, pastor yan. Hindi naman ako makakasakit yan. Sa palagay ko lang. Darating ang araw, singilin ka ng parasite at ma-appreciate ka, sakit ka sa puso, at ma-stroke ka, at manamisay ka. Mabuting mamatay ka agad, hindi pa, matagal pa. Mag-hirap pa muna. Di ba? Di ba kami kumakay bagay dyan? Alam lang yung pinag-aaral yan. Pero mayroon mga pamatigas sa ulo natin. Masarap yan, Pasko. Masarap nga. Pero kung magkasakit ka, masarap rin. Di ba? Kaya kailangan pagtitingin tayo. Ang maruming bagay na huwag mo ipuhin ang mga kasalanan. Kaya may temperance ka.
Okay, ma? Kailangan matututo tayo sa Panginoon. Magpagtitipid sa ating buhay. Amen? Praise God! Kaya nga, ang sabi po, and the temperance is patient. Kinakailangan. Sabi mo, pasensya ka na. Kapatid, pasensya ka na bro. Dahil nagalit lang ako. Kaya nga, alam niyo po, paano tayo patiyak ng ating kaligtasan? Ilagay natin sa ang ating isip na patient. Lahat mo sa akin, patient. Kaya nga, nung kami sa Bible School, nilagay kami ng teacher namin dito na patient. Patient, sabi niya, pasensya ka na. Bakit ka nasaktan? Bakit ka nasigawan? Bakit ka napagalitan? Pasensya ka na dahil matigas din ang ulo mo. Nagkasala ka. Kaya nga, ang kasabihan ng patient, sabi niya, please be patient with me because God isn't finished with me yet. Magpasensyahan mo ako dahil ang Diyos ay humuhubog pa sa akin. Hallelujah! Hinuhubog pa ako ng Panginoon. Hindi ka natapos sa paghubog sa akin ng Panginoon. Kaya ay magpahubog ka sa Panginoon. Hallelujah! Magpabulday ka sa Panginoon. The purpose of Panginoon, you will go by God to the vessel. Hallelujah! And a walk and a sanctified vessel sa ating Panginoon. Amen? Yan po, banal na sisidlan ng Panginoon. Kaya kung mayroon tayo po mga pagsubok, kailangan natin ng patient. Kailangan patient. Saan mababasa ko? Karagdagan po ng talata, sabi ko sa James chapter 1 verse 2 and 3. Count it all joy when you fall into diverse temptation. When you try, you shall receive patience. Kapag nasubok ka, matanggap mo ang pasensya. Kaya sabi mo, pasensya ka na bro. Nagalit lang ako, pero magpasensya ka na tayo. Amen. Pagkat ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Ako rin natin kayo. Amen. Hallelujah. Kaya nga, patient kailangan mo yan. Kapag wala kang pasensya, mag-iibitin ang ulo. Kapag may din ang ulo, mag-iibitin mo. Saan ba sa yan? Sa Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. At sabi niya, huwag kang magalit, be angry and sin not, let that your wrath goes down. Neither give place to the devil. Huwag mong lugan ang iyong galit at buot, at huwag mong bigyan daan si Satanas sa buhay mo. Kaya sabi, lumayas ka sa pangalan ni Jesus! Manakili ang pagtitimpi at pagpipasensya. Pagpapasensya, ano ba? Si pasensya ay kailangan. Yan ang pagkailit sa atin. Kailangan may pasensya. Sunod sa pasensya, patient, godliness. Alam niyo po ang godliness? Mahalaga yan. Ano ba talagang godliness? What is godliness? There is a difference between godly and religiously. Mayroon pagkaiba ang Diyos at makareliyoso. Ang religyoso, kahit mali ang kanyang reliyon, sinusunod pa rin niya. Nagiging panatiko. Hindi niya alam mo, punta na siya sa impyerno, dalangin na siya sa hukay ng impyerno, ganun pa rin, sunod pa rin siya. They are blind. Mga kapatid, leading blind. Ang mga bulag, nag-akas ng bulag, putungo sa kaya nga, kinakailangan natin, hallelujah, ang tunay na pagka-Diyos. Wala sabihin pagka-Diyos. Alam pagka-Diyos, kailangan mo si Kristo sa iyong buhay. Hallelujah. Kaya may sinasabi, hallelujah, was me na be baptized in Christ. Have put on Christ. Kapag nabutis mo kay Kristo, ibinis mo si Kristo. Kaya tinatawag ka, Kristiyano, hindi Kristiyana. Kaya nga, Kristiyano ka na, inupurin natin ang Panginoon. Kaya ilagay Christ is new creature. All things are passed away. All things have become new. Bago ka na nilalang, Corinthians chapter 5:17, bago ka nang nilalang. Kaya, maglilipod ka na ng bagong pagkatao sa ating Panginoon. Kaya na ang pagka-Diyos, kapag si Kristo sa buhay mo, masisiyahan ka. Sabi mo sa Panginoon, kapag si Kristo sa buhay mo, masisiyahan ka. Kapag hindi ka nasisiyahan, wala si Kristo sa buhay mo. Hello? Wala si Kristo. Kasi makasiyahan kay Kristo lamang. Ha, kapatid?
Kaya nga sinabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, godliness and contentment is a great gain. Sa Tagalog pa, ang pagka-Diyos at may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Pakinabangan mo! Hallelujah! Buhay mo sa Panginoon! Kung maka-Diyos ka, hindi maka-demonyo. Kaya hindi sa anak ka naman ng pati. Anak ng pati sa iyo. Sabi, anak ako ng Diyos. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Amen! Kaya nga, godliness. Ang sunod, brother kindness ang kabutihan. Sunod sa brother kindness ay charity, pag-ibig. Sabihin mo, may pag-ibig ka ba? Kaya nga sabi, mayroon ka ba lakas? Ang lakas natin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang lakas ng pag-ibig ng Panginoon, it is the infinite power of God. Kapag mayroong pag-ibig ng Diyos sa atin, nanatili ang infinite power of God. Hello? Naniwala kayo? The infinite power of God is upon us if you have a love of God. Amen? Ang sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 17, 18, 19, and 20. Baka ba yan? Sabi niya, that Christ will dwell in your heart to be rooted and grounded in love. That you'll be able to comprehend what is the sense, the breadth, the length, and height, and have ang luwag at ang lalim. That you'll be able to be filled with the Godhead, ang pagka-Diyos. Ibig sabihin, kapag puno ka ng pagka-Diyos, puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi ka magmamaliw, hindi ka mainit ng ulo, hindi ka magkakaliin, dahil puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Ang lawak, ang lulo, ang lalim, haba ng iyong pasensya. Kaya nga sabi, he can able to do exceedingly, abundantly, above all what we ask or think, according to the power of the love of God upon you. Ano magiging mo? Dahil may pag-ibig ka sa Diyos, Lord, forgive me. Lord, forgive them. Hallelujah. Amen. Puri natin. Nakahanda ka magpapawad. Nakahanda ka magpasensya. Nakahanda ka magpaparaya. Yan po. Ang pagkahirap ng Panginoon ay hindi basta-basta po. Kinakailangan nandyan ang sinasabing jewels. Yan po. Ang jewels. Unang jewels ay kabutihan. Sunod ay ang karunungan. Sunod ay ang pagtitibay. Sunod ay pagtitiis. Pagtitiis ay kabanalan. Nasunod yung kabanalan ay magandang loob sa kapatid. Sunod yung magandang loob ng kapatid ay ang pag-ibig. Yan ang jewels po ng Panginoon. Kung ang mga relo may mga jewels, kung ang gold, sabi niya, ilang karats yan? 22 karats, 18 karats, 25 karats. Anong karate? Kaya kinakailan sabi mo, di mo siya, yan po, hallelujah, kabutihan ng ating Panginoon. Kinakailangan, hallelujah, may birtud ka ng Panginoon, may kapangyarihan ka ng Panginoon. Hallelujah, praise God. So, kapag hinilang ka ng Panginoon, ang inantay natin, let us be glad and rejoice, give honor to Him, the merits of the Lamb. At mayroon pong kasalan sa langit ng Kordero, and His wife has made herself ready. Sa kanyang kasintahan ay nahanda ang kasalan, and her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Kaya, ang mga hinirang ng Panginoon, kinakailangan magsuot tayo ng fine linen and white na nahulugan. Ang white na yun, it is your righteousness. Ano ba? Righteousness, yun po rin natin, Panginoon. Kaya, kapag nagsamba kayo sa Panginoon, maganda magsamba ka ng suot ka ng puti. Saan gusto mo? Itim at puti. Ang itim, simbolo po ng death. Ang puti, simbolo po ng light at holiness and righteousness. Sabi mo, sobra ka ng pastor, napaka-uing naman, ano mo lang sa iyo?
Sinabi naman ng kasulatan, mabasa ko ba naman sa mga kasulatan na ang mga kinasal ng Panginoon nagsuot ng itim? Oo, dito sa mundo, mayroon mong suot ng kinasal itim. Mayroon ba nagsuot ng itim sa kinasal? Mayroon po. Kasi makamundo sila. Para kang magkukulang. Di ba? So, ang kinakasal ay banal sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, ang sinisimbolo ng Panginoon, lahat ng mga hinira ng Panginoon, sinisimbolo na ikasal sa Panginoon. Praise God. At sabi, blessed are they which are called into the marriage supper of the Lamb. Mapalad ang mga tinawag o mga pinili ng Panginoon sa kasalan ng Kordero. And he said unto me, these are the true saying of God. Ito ay totoo. Hindi po kwentong barbero, kundi ito'y totoo na mayroong kasalan ng Kordero. Amen. Bago rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang kasalan ng Panginoon, kapag ma-rapture po tayo, di kasal ng Panginoon, ibig sabihin, ang kasal ng Panginoon, bibigyan tayo ng gantimpalan ng mga tao. Meron ba? Yan po. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, kapag tinanggap mo na born again ka na, sa tubig sa Espiritu, ikaw ay kasintahan ng Panginoon. Kapag tinanggap mo na Panginoon, born again ka na, kasintahan ka na Panginoon. Pero, naghahantay ka na ikakasal. Hindi ba ang mga fiancé dito, kung may mga Amerikano pumunta dito sa fiancé, kakasal, kapag nakasal na dadalhin nyo doon sa Amerika. Kapag ka nakasal na sa Amerika, dadalhin na sa Amerika. May natin na kayo, ay nagkahalan na ba? Yan ang simbolo ko, mga kapatid. Paano naman yan? Ang Panginoon pa nga, kasalan pa lang. Babae na lang, kasalan niya. Hindi literal yan. Ibig sa simbolikal yan. Huwag kang magduda. Kasi ang buhay Panginoon, bakla, tuboy, ano ba? Hindi po yung ibig sabihin niya, spiritual na ibig sabihin niya, na ibig sabihin, maging kanya na tayo, amen. Makasama tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos ay kasama niya. Hallelujah! Tayo magkasama sa amin, magpakailanman. So, ang sabi, in Revelation chapter 20, verse 13, 14, and 15, ang sabi ng Panginoon, He gave up the dead were it, and death and hell delivered up the dead which were in them. They were judged every man according to their works. Pansinin natin ha, ang namatay doon sa tubig, sa dagat, ay iluluwa. Ang mga namatay, iluluwa. Ang mga nasa impyerno, iluluwa rin. At sila ay hatulan ayon sa kanilang magawa. Doon namatay ka, nasa impyerno na hatulan pa rin. Ang sabi dyan, death and hell were cast into the lake of fire, which is the second death. And whosoever was not found written in the book of life shall cast into the lake of fire. Ibig sabihin, ang namatay na, may sabi niya, namatay na doon sa lupa, namatay sa dagat, at ngayon na doon na sa impyerno, ang impyerno ay dadalhin pa doon sa purgatorio nito, sa dagat-dagat. Ibig sabihin, ang impyerno ay hindi pa final yan. Ang kamatayan mo, hindi pa final yan. Ang impyerno, hindi pa final yan. May final pa yun. Ang final, walang iba, yun po ang lake of fire sa mga hindi mo sinuri. Kaya kung final na inilig ka ng Panginoon, kakasal ka sa Panginoon, kaya ba? At ibigay tayo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nangangkikal ng Panginoon. At sino lang hindi tayo sulat sa kansang ng kabuhay, itapon sa dagat-dagat ang apoy. Yan ang pangalawang. So, ang panghuling talata po, hallelujah, ang sabi po, Revelation chapter 20, verse 16 and 17, I, Jesus, sent my angel to testify unto you these things. Ako, si Jesus, ay pinadala ko ang anghel na magpatuto sa inyo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. I am the root and the offspring of David. Ako ang ugat at ang lahi ni David, the bright and morning star, ang tala at ningning sa umaga. And the Spirit and the bride say, come. At sinabi ng Spirit sa kasintahan ay pumunta kayo rito. Let them that hear say, come. Ang nakikinig, sinasabi nito, lumapit kayo. And let him that is thirsty come. Ang lahat ng uhaw ay lumapit. And whosoever will, let them take the water of life freely.
ang sinong lumapit ay inom sa tubig ng buhay. Amen. Hiniling po tayo na tayo na lang mga minamahal sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ayaw ko ng kamatayan. Ayaw ko mapa-imperno. Ayaw ko mapunta sa kapahamakan. Ayaw ko maiwan po, Panginoon, sa rapture. Ayaw ko maiwan, Panginoon, sa kapahamakan. Kung mayroon bang nangyayari, Panginoon, buwan na ito, kung may mangyayari man sa may gabi, Panginoon, kung ano bang mangyayari, Panginoon, sa mundong ito, iligtas mo ako, Panginoon. Iligtas mo kami, Panginoon, sa dilubyo. Iligtas mo kami, Panginoon, sa gera, na nuclear. Iligtas mo po, Panginoon, sa COVID-19. Iligtas mo po, Panginoon, Lord, sa earthquake, sa tsunami. Iligtas mo po, Panginoon, sa anumang mga kapahamakan. Narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo. Hallelujah. Let us come in the throne of grace of God. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, pero I Lord, hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Lord, painimin mo ako, Panginoon, ng tubig na buhay. And hallelujah. Psalms, hallelujah. Hallelujah. 81 verse 10, it said, open thy mouth wide, and I will fill it. Ibibuka mo ang iyong bibig. Pupurihin mo ang Diyos. Sabi mo, Lord, fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Oh God, huwag mo ko iwan. Huwag mo ako iwan. Huwag mo ko ipabayaan. It is a hard time that you will be left behind. Nakakatakot, na kilabot kapag ikaw maiwan sa pagbalik ng Panginoon. It is a fearful. It is a terrible. It is a lostful if you are left behind. Purihin ka, Panginoon Lord. Dakila ka po, Panginoon Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpalang naman. Ang aming sign po, Panginoon, it is a final election. The final countdown. The final, hallelujah, calling to everyone. Repent our sin. And you will tell the Lord, Lord, here am I, Lord. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. Fill me with the Holy Ghost in the name of Jesus. Yes, huwag mo kaming iwan, Panginoon. Huwag mo kaming pabayaan po, Panginoon Lord. Yes, oh, alabalaya sa kaya sa Dakilang Diyos, Panginoon Lord, ikaw na kapatid, ikaw na kaalam sa bawat isa ng mga pangailangan po, Panginoon Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iligtas mo kami sa mga dilubyo mangyayari sa mundong ito. Kung may ang gabi may mangyayari man ng kadiliman, iligtas mo. Kung may mangyayari man ng dilubyo sa una o tsunami, o ano man, Panginoon Lindol, iligtas mo kami, Panginoon, sa sakuna. Baya sa kalabalaya sa kiyalasan. I declare your protection, Panginoon. I declare your salvation, Panginoon. I declare, hallelujah, healing and miracle to everyone that call upon the name of the Lord shall be saved. Hallelujah, sa kalabalaya. Hallelujah, sa kalabalaya. Dakilang Diyos, purihin ka po, Panginoon Lord. Dakilang Diyos, hallelujah. Iligtas mo, Panginoon, sa Panginoon, pilingin ang kanyang household. Iligtas mo, kami na, Panginoon, Lord, sa Kristo ng household, Panginoon. Iligtas mo, kami na, Panginoon, sa brother Benjamin Tupulago, Panginoon, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Save us from the destruction. Save us from the calamity, Panginoon, Lord. Save us, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iligtas mo po, Panginoon, yung anak po, Panginoon, sa kalamidad. Iligtas mo po, Panginoon, Lord, sa kalamidad po, Panginoon, Lord. In the name of Jesus. Iligtas mo po, Panginoon, Lord. Si Brother Mel po, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon, Lord. Hallelujah, Jesus, sa kalabalaya, sa hallelujah. Iligtas mo kami na, Panginoon, Lord. May Brother pa, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, iligtas mo po, Panginoon, pamilya po rin ng Brother. Hallelujah, bigito po rin in Jesus' name, Jesus' name. Iligtas mo po, Panginoon, Lord, Panginoon, Lord, hallelujah, si Jairus, Panginoon, Lord. Si Brother Imar po, Panginoon, Lord, hallelujah. Ang manila po, Panginoon, Brother Tom, iligtas mo po, Panginoon, Lord, hallelujah, Diyos kami ni. In Jesus' name, Lord, save us, O Lord. Save your people, Panginoon, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, nilagaling mo si Brother, Panginoon, Lord, aranti po, Panginoon, Luis. Alin sa high blood po, Panginoon, iligtas mo siya, Panginoon, sa high blood. Iligtas mo siya sa una po, Panginoon, Lord. Bless him, Panginoon, with the power of the Holy Ghost.
In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Lord, iligtas mo po, Panginoon Lord. Sister, Panginoon Lord, hallelujah, share po, Panginoon Lord. Kalinggo na siya po magsumlido, Panginoon, you share, Panginoon, by the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost, yes, sakala malaya, sakaya, sikiya, sakala malaya, sikiya. Haya malaya, sakaya, sikiya, hallelujah. In the name of Jesus, let the blood of the Spirit of God here, Panginoon, right now, in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Almighty God, Lord, sila tayo, Panginoon, Rapa, Panginoon, Lord. Iligtas mo siya sa dilubyo. Iligtas mo sa kunako, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah, iligtas mo po, Pastor Jenny po, Panginoon, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Sister po, Panginoon, Lord, at pili, Panginoon, Lord, so iligtas mo siya, Panginoon, sa dilubyo man. Sa pangalan niyo po, Panginoon, Lord, si Kate, iligtas mo po, Panginoon, Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus, ito nga na pahirapan po, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Lord, hallelujah, Sister, Panginoon, Pastor Rosario, Pastor siya, Panginoon, Lord. Thank you, Lord, for the healing deliverance upon her body, in Jesus' name. Hallelujah, Lord, hallelujah, Sister Idel Rosario, ikas mo siya, ang kanyang kapatid si Gilbert Rosario, ikas mo ngayon sa pneumonia. Let your healing go upon his body, in Jesus' name, in Jesus' name. In the name of Jesus, Lord, aking hallelujah, na may ligtas mo sa pupay na sa pangalan niyo po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord, hallelujah, itong Panginoon ako, ligtas mo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord, yan namin po, Panginoon, sa dito po, in Jesus' name. In the name of Jesus, hallelujah, ligtas mo po, Panginoon, Lord, hallelujah, ito po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si brother po, Panginoon, sister po, Panginoon, Lord, at least po, Panginoon, Lord. Hallelujah, si Manang Mila, may ligtas mo siya po, Panginoon, Lord. At sabi, Panginoon, ligtas mo siya po, Panginoon, ng pamilya po, Panginoon, ng bata. Ligtas mo po, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Sa pangalan niyo po, Panginoon, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, let us pray for the Holy Spirit. Pray for the Holy Spirit, hallelujah, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Ito po, Panginoon, Lord, sa Kristo, likas mo. Sa name, Panginoon, likas mo siya, Panginoon, sa pangalan mo. Panginoon, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Sa pangalan mo, Panginoon, Lord, hallelujah. Hallelujah, Spirit, Panginoon, Lord, give me siya, Panginoon, Lord. Save him. Save him, hallelujah. Sa pangalan, Panginoon, Lord, hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Holy Panginoon, save him. Save him, Panginoon, Lord. Let the Holy Spirit. Let the blood of the Spirit over him. Hallelujah, the blood of the Spirit.
natin ang ating invitation offering, ang ating departmental offering. Praise God sa ating Panginoon. Let us give, and God will give us more to you. Hallelujah. For God, loving child, forgiver. Hallelujah. God will open the windows of heaven for a blessing that is no longer to receive it. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Let us give, and God will give us more to you in Jesus' name. Let us give,